May dala akong 8 milyong cash. Sana yon ang mangingisda para bumili ng dekalidad na wild na malaking isda. Ngunit habang naghahanda na akong mag-load, nagtaas ng presyo ang mga mangingisda. Lahat ng napagkasunduan na presyo ay binaligtad nila. At nagbanta pang ibabalik na lang sa dagat para pakainin ang mga isda kaysa ibenta sa akin. Boss Han. Ngayon, ang presyo ay 5,000 bawat kilo. Ngunit ang ibinigay mong presyo sa pagbili ay 1,500 bawat kilo. Ito ay malinaw na pang-aagaw. Boss Han. Ito si Sukyang, pamangkin ni Uncle Chen. Isa siyang matalinong estudyante na nagtatrabaho bilang legal consultant sa isang foreign company. Ngayon, siya ang kumakatawan sa lahat para makipag-usap sa inyo. Nakikita kong ang mga pamilyar na mangingisda ay nakatago sa likod ni Sukyang. Ang kanilang mga mata ay kumikislap. Naisip ko na hindi ganito kadali ang sitwasyon. Nakapirma na tayo ng kontrata. Nakatakda na ang presyo. Wala na tayong ibang pag-usapan. Pero nananatili pa rin akong nakangiti. Maikli ang oras. Kailangan nating pumasok agad sa freezer habang sariwa pa ang isda. May sasabihin pa tayo, hintayin muna nating ma-ship. Mag-upo tayo, mag-usap ng masinsinan. Sandali lang. Biglang lumabas si Tio Chen mula sa tao. Nakapag-extend ng mga braso sa harap ng tangke ng tubig. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na galawin ang isda ko. Tiong Chen, ano bang ibig mong sabihin dito? May kontrata tayong pinirmahan. Nakasulat sa puti at itim. Kailangan ipasa ngayon. Cash na bayad. Gusto mo bang sirain ang kasunduan? Iyan kontrata. Huwag mong gamitin ang papel na iyan para takutin ang mga tapat na tao. Kalayaan sa kontrata. Lahat ay dapat batay sa makatarungang halaga. Sabihin nyo nga, magkano na ang per kilo ng magandang malaking isda? Ang mga mamahaling seafood restaurant ay nagbebenta na ng 6 hanggang 7,000. May mga pambihirang isda na naibibenta pa sa halagang ilang libo. Narinig mo ba yon, Boss Han? Ang ibinigay mong presyo ay tila hindi makatarungan. Ginoong Su, hindi ganito ang pagkalkula ng halaga. Una, iyon ay presyo ng mga produkto mula sa mga high-end na restaurant. Pangalawa, mahalaga ang espiritu ng kontrata sa negosyo. 6 na buwan na ang nakalipas, panahon ng pagbabawal sa pangingisda. Nang wala nang makain ang lahat, ako ang nagbigay ng garantiya. Bakit hindi ninyo sinabi ang tungkol sa kalayaan ng kontrata noon? At para sa isda ng inyong nayon, na maipadala ng buhay mula sa daungan. Pagkatapos ay itinuro ko ang pwesto sa ilalim ng aking mga paa. Itong malalim na malamig na kadena na daungan. Ako ang nagpondo ng 1.2 milyon para sa pagpapalawak. Yung mga deep sea wave resistant na mga fish cage ay akin ang regalo. Kung susundin ang kontrata at kalayaan, dapat bang isama ang perang ito sa gastos? Iyon ay voluntaryo mo. Sino ba ang humihingi sa'yo na magtayo ng pantalan? Ikaw ang gustong mag-invest. At iyon ang marginal transaction cost sa pagkuha mo ng resources. Ano ang kinalaman nito sa presyo ng isda natin? Tumingin ako kay Tio Chen na may gulat. 6 na buwan na ang nakalipas, isa siyang simpleng mangingisda. Na marunong lang magsabi ng, mabait ang boss at may utang na loob. Ngayon, nakakabigla na. Nagsasalita na siya tungkol sa marginal cost. Ito ay itinuro ni Sukyang. Gusto lang ng batang ito na gawing tanga ako. Huminga ako ng malalim. Hindi na ako makikipagtalo. Kinuha ko ang cellphone ko. Kinuhaan ko ng litrato ang 8 milyong cash sa pantalan. Ayos. Dahil sinabi ni Uncle Chen na malaya ang kontrata. Malaya rin akong makagawa ng desisyon. Agad kong tinawagan ang aking assistant na si Lindsay. Agad na ay lockdown ang lahat ng kagamitan sa Deepwater Linglian Dock. Putulin ang kuryente ng oxygen system. Boss Han, ano ang ibig mong sabihin? Simple lang ang ibig sabihin. Kinatig ko ang aking puhunan at kinansela ang kontrata. Lumiko ako at umalis. Si Sukyang ay tumatawa sa likod. Anong pinapakita mo? Akala mo ba hindi kami mabubuhay nang wala ka? Hindi ako lumingon. Nag-iwan lang ako ng isang simpleng mensahe. Sana magtagumpay kayo. Tumingin ang mga mangingisda sa aking umalis na likuran. Bigla silang sumigaw ng mga sigaw ng tuwa. Ang galing. Sa wakas, nakawala na tayo sa vampirong ito. Ibebenta natin mismo. Siguradong makakakuha tayo ng magandang presyo. May isang tapat na mangingisdang si Ishui na sumunod sa atin. Boss Han, ibebenta ko pa rin ang isda ko sa'yo sa orihinal na presyo. Sa akin na, kukunin ko lahat ng isda ko. Narinig ang galit na sigaw ni Chen mula sa likod. Ashui, subukan mong ibenta sa kanya. Huwag mong asahan pang makalusot dito sa baryo. Pero si Ashui ay matatag na nakatayo sa tabi ko. Alam ko na simula pa lang ito ng mas malaking laban. Kinabukasan ng umaga, masigla ang palengke sa pantalan. Talagang nagdala si Sukyang ng isang boss na si Wang. Nakasakay sa mamahaling kotse. May malaking gintong chain. Parang isang big time na mayaman. Tito Chen, huwag kayong mag-alala. Ako, si Wang, ay laging tapat sa negosyo. 3,000 yuan kada kilo. Bayad agad, bayad kontado. Nakita ng mga mangingisda ang presyo, napatingin sila ng malaki. Mas mataas ito ng doble kaysa kay Boss Han. Dapat ganito na talaga. Ang isda namin ay karapat-dapat sa ganitong presyo. Umiti si Tio Chen nang hindi mapigilan. Pero si Sukyang pa rin ang may paraan. Nahanap niya agad ang malaking mamimili.
Haha, ang galing. Tumingin si Sukyang sa akin ng may pagmamalaki. Nakita ba ni Boss Han? Ito ang tinatawag na karanasan sa merkado. Luma na ang mga tricks ng monopolyo mo. Nakatayo ako sa tabi ng sasakyan tahimik na nanonood. Kaya't naway magtagumpay ang inyong pagtutulungan. Huwag mag-alala. Darating na ang aking training car. Tinitiyak na maihahatid ang isda ng buhay sa lalawigan. Nagsaya ang mga mangingisda. Ngunit hindi inaasahan na lumapit si Boss Wang sa tangke ng buhay na tubig. Bigla siyang nagbago ng anyo. Bakit patay na ang mga isda? Impossible ito. Kahapon ay buhay na buhay pa sila. Nawala ang kuryente sa sistema ng pag-oxygen ng tangke ng buhay na tubig kagabi. Ang isda ay mabuti na nakayanan ang ganito hanggang ngayon. Biglang tumalon si Sukyang. Ginagawa mo ito ng sinasadya. Ito ay malisyosong pagsira. Pagsira. Ang kagamitan sa paggawa ng oxygen ay akin. Ako ang nagbayad ng kuryente. May problema ba kung umatras ako at putulin ang kuryente? Nagmamadali si Boss Wang na sumigaw. Bilisan nyo, ikabit na ang kuryente. Kung mamatay ang isda, hindi na ito magiging mahalaga. Bilisan nyo. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Kailangan ng kuryente sa tangke para mabuhay ang isda. Agad na tumakbo si Sukyang para patakbuhin ang kagamitan. Ngunit napansin niya, lahat ng kagamitan ay kailangan ng password at fingerprint verification. Galit na galit siyang sumigaw sa akin. Ano ang password? Inilabas ko ang telepono ko ng mabagal at sinabi. Ito ay proprietary device ng kumpanya ko. Tanging mga authorized lang ang pwedeng gumamit. Boss Han, huwag kang magbiro. Kung mamatay ang isda, tapos na ang lahat para sa atin. Ano ang pakialam ko dyan? Lumiko ako at naghanda ng umalis. Noong panahong iyon, si Ishui ay lumapit na may dalang kahon ng isda. Boss Han, nandito ang isda ko. Tumingin ako sa kanyang kahon ng isda. Ang mga isdang malaking dilaw ay buhay na buhay pa. Paano mo ito naingatan? Nakarinig ako kagabi na kailangan mong patayin ang kuryente. Kaya inilipat ko ang mga isda sa malalim na lambat sa dagat. Doon, may daloy ng tubig. Hindi magkukulang ng oxygen ang mga isda. Matalino. Agad na kumuha ng cash. Binayaran ko si Ishui ng halagang 1,500 bawat kilo. Sa isang bagsak na 500,000 piso na cash na nakalagay lang sa pantalan. Lumingon ang mga mangingisda na parabang na-stock. Kasama si Ishui. Pumunta kami sa tanging gumagana pang cold storage. Ito ay para lang sa mga taong tapat sa salita. Biglang sumugod si Sukyang para pigilan ako. Bakit siya ang pwedeng gumamit? Hindi tayo pwedeng gumamit ng... Tinitigan ko siya ng malamig, dahil siya ay tumutupad sa kanyang salita. Kayo ay hindi tumutupad. Pinindot ko ang aking fingerprint. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng cold storage passage. Agad na inilagay ang isda ni Ashui sa profesional na cold chain truck. At ang mga isda ng mga mangingisda sa likod. Nasa buhay na tangke ang mga isda na naglalaban sa kanilang tiyan. Nakniel si Tio Chen sa lupa. Hawak ang patay na isda, sumisigaw at umiiyak ng malakas. Tapos na, lahat ay tapos na. Nagmumukhang asul ang mukha ni Boss Wang. Hindi ko tatanggapin ang patay na isda. Kayo na ang bahala sa sarili nyo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumingon siya at naglakad palayo. Hinila siya ni Sukyang. Boss Wang, hindi ka pwedeng umalis. May kontrata tayo. Kontrata. Patay na ang mga isda ninyo. Ano pang pag-uusapan tungkol sa kontrata? Nakatayo ako sa sasakyan, pinapanood ang gulo. Bigla na lang tumunog ang cellphone ko. Si Lin Xia ang tumawag. May mga tao si Ginoong Han na lihim na nag-imbestiga sa ating patent barrier. Dapat abogado ito ni Sukyang. Ngumiti ako ng malamig. Hayaan siyang mag-imbestiga. Mas malalim ang investigasyon, mas malala ang pagbagsak. Ika-8 araw. Bumalik na naman si Boss Wang. Nagdala siya ng buong grupo ng mga kagamitan sa pag-ielo. At mga tekniko. Tito Chen, ako si Wang, may utang na loob. Ako na ang magdadala ng kagamitan. Magsisimula tayong muli. Muli nang nakakita ng pag-asa ang mga mangingisda. Ang ganda, may pagkakataon pa. Siguradong magtatagumpay ito sa pagkakataong ito. Mas lalo pang nagmamalaki si Sukyang. Nakita ba ni Boss Han? Kahit wala ka, patuloy pa rin ang mundo. Nakatayo ako sa tabi ng sasakyan, walang sinasabi. Mga tao ni Boss Wang. Nagsimula nang mag-install ng oxygen equipment sa water tank. Ngunit hindi inaasahang kumonekta sa kuryente. Ang kagamitan ay naglabas ng nakakagimbal na alarma. Ano nang nangyari? Sinuri ng teknisyan ng matagal. Basa ng pawis ang kanyang noo. Boss Wang. Ang koneksyon ng tangke ng tubig ay may espesyal na sukat. Hindi natin maikonekta ang kagamitan. Naging seryoso ang mukha ni Boss Wang. Kailangan baguhin ang interface. Hindi pwede. Ang materyal ng kahon na ito ay espesyal din. Kung puwersahin ang pagbabago, masisira ang selyo. Mawawala ng buhay ang isda. Ano ang gagawin? Nakanguso ang teknisyan at umiling. Maliban kung gumamit ng orihinal na kagamitan. Kung hindi, wala tayong magagawa. Nakatingin sa akin si Boss Wang. Magbigay ka ng presyo, Boss Han. Ipaarkila mo sa akin ang kagamitan. Ngumiti ako. Pasensya na, hindi ito pinapahiram. Huwag kang masyadong maghangad. Gumagawa ka ng teknikal na monopolyo. Gusto kitang kasuhan. Habang nagsasalita pa ako,
Isang itim na van ang huminto sa pantalan. Bumaba si Lindsay suot ang mataas na takong. Sino ang gustong kasuhan ang kumpanya namin? May hawak siyang makapal na sako ng mga dokumento. Nakangisi si Sukyang. Nagsasara kayo ng teknolohiya para mapanatili ang monopolyo. Paglabag sa batas laban sa monopolyo. Binuksan ni Lindsay ang folder. Ito ang 127 patent na nakarehistro sa aming kumpanya. Saklaw nito ang malalim na aquaculture. At ang pangunahing teknolohiya sa transportasyon gamit ang konsepto ng buhay na tubig na nananatiling sariwa. Ibinato niya ang mga dokumento sa harap ni Sukyang. Ito ang sertipikasyon ng bagong uri ng pasilidad sa pangingisda na ibinigay ng Kagawaran ng Agrikultura. At ito ang karapatang gamitin ang espesyal na pantalan na aprobado ng Maritime Bureau. Ito ang sistema ng Internet Traceability na naitala sa silangan at kanluran. Bawat dokumento ay may nakapirmang pulang selyo. Lalong pumuti ang mukha ni Sukyang. Tinitigan siya ni Lindsay ng malamig. Ginoong Su, ikaw ay legal na tagapayo ng isang banyagang kumpanya, tama ba? Dapat alam mo na ang proteksyon ng patent ay isang legal na karapatan. Hindi ito monopolyo. Sinasadya ninyong bumuo ng teknikal na hadlang. Patuloy pa rin si Sukyang sa kanyang mga palusot. Ngumiti si Lindsay. Kaya't maaari bang itanong? Bakit hindi ninyo ito kinwestiyon noong pumirma kayo ng kontrata? Ngayon, nagkansela na kayo. At ngayon ay kinu-question ang aking mga lehitimong karapatan. Tahimik si Sukyang. Napagtanto ni Boss Wang na may mali. Dahan-dahang lumipat sa tabi ng sasakyan. Ngunit biglang nagsalita si Lindsay. Boss Wang, huwag magmadali. Mayroon pa akong gustong sabihin sa inyo. Nagtigilan si Boss Wang. Anong sinasabi? Noong kahapon, pinangako mong bibili ng 3,000 piso kada kilo. Ngayon, kahit na may problema ang isda, nandyan pa ba ang kontrata? Nagbago ang mukha ni Boss Wang. Dahil namatay ang isda. Siyempre, mawawala ng bisa ang kontrata. Lumabas si Lindsay ng isang dokumento. Pero ang pinirmahan ninyo ay isang kasunduan sa minimum na pagbili. Kahit na mamatay o mabuhay ang isda, kailangan mong bayaran ang 30% na deposito ayon sa kasunduan. Kinuha ni Boss Wang ang dokumento at nang makita ito, naging berde ang kanyang mukha. Ngunit ang kasunduan na pinirmahan ni Sukyang para sa mga mangingisda ay may dagdag na kondisyon na ginawa ni Sukyang. Upang mapanatili si Boss Wang, itinuro ni Boss Wang si Sukyang at nagalit ng labis. Niloko mo ako. Nabahala si Sukyang. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng lahat. Napansin din ni Tio Chen. Para sa ikabubuti ng lahat. Paano ang deposito? Kinuha mo na ba? Si Sukyang ay naguguluhan at hindi makapagsalita. Dito ko lang naisipang magsalita ng dahan-dahan. Lindsay, kumusta na ang mga isda natin? Lahat ng kargamento ni Ishui ay naipasok na. Nasa daan na papuntang probinsya. Tinitingnan ko ang mga mangingisda. Mga kaibigan, hindi natin nagawa ang negosyo. Pero magkaibigan pa rin tayo. Uuna na ako. Pumasok ako sa sasakyan. Sa pamamagitan ng salamin sa likod, nakita kong hinablot ni Chong Chen si Sukyang sa kwelyo. Naging magulo sa pantalan. At sa loob ng sasakyan ko, ibinigay ni Lindsay sa akin ang isang ulat. Nalaman na ang mga detalye tungkol kay Ginoong Han at Boss Wang. Ang taong ito ay isang ulirang kriminal. Nagtatangkilik ng mga patay na isda at bulok na hipon. At pagkatapos ay pinoproseso gamit ang mga kemikal para ibenta bilang buhay na isda. Binuksan ko ang aking mga mata. Mukhang interesante, tila hindi pa tapos ang palabas na ito. 3 araw pagkatapos, tumawag si Ashui sa akin. Sabi ni Boss Han, may malaking nangyari sa baryo. Agad akong pumunta sa daungan. Mula sa malayo, naamoy ko ang isang masangsang na amoy. Lahat ng malalaking isda ay namatay na. Nakahandusay sa baybayin, amoy na. Nagmamadaling hanapin si Boss Wang ang mga mangingisda. Pero nadiskubre nilang nakatakas na pala siya. Nakaupo si Uncle Chen sa lupa. Parang mas matanda siya ng 10 taon. Tapos na lahat. Lahat ng milyon-milyong isda ay nasira na. Ang ibang mga mangingisda ay maihitsura ng kawalang pag-asa. Hindi pa nababayaran ang utang sa bangko. Ngayon, pati ang puhunan ay nawala na. Si Sukyang ay nagtago sa likod ng tao at hindi makapagsalita. Biglang may nakakita sa akin. Dumating si Boss Han. Lahat ng tingin ay biglang nakatuon sa akin. Si Uncle Chen ay gumapang papalapit at niyakap ang aking binti. Boss Han, please. Sige na, kunin mo na lang sa orihinal na presyo. 1,500 bawat kilo. Kahit 1,000 ay okay na. Kahit 500 ay okay. Tinitingnan ko ang pil ng mabahong isda. Tito Chen, nagbibiro ka ba? Boss Han, alam namin na kami ay nagkamali. Nakiusap ako, wag mong alalahanin ang mga pagkakamali ng mga maliliit na tao. Lahat ng ibang mangingisda ay lumuhod at humiling sa akin. Tumawa ako ng malamig. Ilang araw na ang nakalipas, hindi ninyo ito sinabi. Noong panahong iyon, sinabi ninyo na ibabalik lahat sa dagat para pakainin ang mga isda. Hindi ninyo ako ibebenta. Si Tio Chen ay umiyak ng maluha-luha. Kami ay naligaw ng landas. Tayo ang sakim. Boss Han, pakiusap, bigyan mo kami ng paraan para makaalis. Ako'y bumaba. Tumingin sa mata ni Tio Chen. Tio Chen, alam mo ba ang pagkakaiba ng buhay na isda at patay na isda? Napatigil si Tio Chen. Tumayo ako.
Tumuro sa pamingwit na patay. Buhay na isda ay tinatawag na seafood. Patay na isda ay tinatawag na basura. Kinuha ko ang aking cellphone. Nagbukas ako ng isang pahina. Ngayon sa merkado, ang presyo ng pagbili ng patay na malaking isda ay 50 pesos bawat kilo. Ito ay nakadepende pa sa magandang kalidad. Ngunit ang mga isdang ito ay mabaho na. Kung tatanggapin ko ito, hindi sapat ang bayad sa kargamento. Ganap na bumagsak si Tio Chen. Ano ang gagawin natin? Hindi ko alam, umalis na lang ako. Biglang sumulpot si Sukyang at humarang sa akin. Boss Han, hindi lahat ng ito ay kasalanan ko. Ikaw ang nagputol ng kuryente. May pananagutan ka rin. Huminto ako. O, ano bang pananagutan ko? Alam mo namang mamamatay ang isda kapag nawala ng kuryente. Sinasadya mong saktan ang aming interes. Natawa ako, Ginoong Su. Ikaw ay legal na tao. Kaya tanungin kita tungkol sa aking kagamitan. Kailan ko gagamitin ang kuryente ko? Ito ang aking kalayaan, di ba? Pero ito ay masama ang intensyon. Masama ang intensyon ko, tinutukoy ko siya. Sino ba ang unang sumira ng kasunduan? Sino ang nagsabing kalayaan sa kontrata? Ngayon, kapag may problema, ako pa ang sinisisi. Si Sukyang ay hindi makasagot dahil sa ginawa ko. Tumingin ako sa mga mangingisda sa paligid. Mga kaibigan, ako, si Han, ay may prinsipyo ng kontrata sa negosyo. 6 na buwan na ang nakalipas, wala kayong makain, nagbigay ako ng garantiya. Wala kayong kagamitan. Gumastos ako ng 1.2 milyon para magtayo ng pantalan. Hindi ninyo kayang alagaan ang isda. Nagbigay ako ng deep sea net cages. Pero paano nyo naman pinirmahan ang kontrata ko? Sabi, tataas ang presyo, tataas. Sabi, sisirain ang kontrata, sisirain. Ngayon, patay na ang isda. Tapos humihingi na naman kayo ng basura sa akin. Lalong lumalalamig ang boses ko. Pasensya na, ayaw ko nang tumanggap ng basura. Pagkatapos, hindi na ako tumingin pabalik at sumakay na sa sasakyan. Sa pamamagitan ng salamin sa likod, nakita ko si Tio Chen na humahawak ng isang patay na isda. At buong lakas na ibinagsak ito sa mukha ni Sukyang. Lahat ito ay dahil sa iyo. Lahat ito ay dahil sa iyo, ikaw na malas. Pumapalibot din ang ibang mangingisda. Si Sukyang ay nagtatakbo na may yakap ang ulo. Sa loob ng sasakyan, ibinigay sa akin ni Linxia ang isang dokumento. Naipadala na ni Han ang isda ni Ishui kay Ginoong Li. Sobrang nasiyahan si Ginoong Li. Nag-alok siya ng 8,000 bawat kilo. Gusto niyang makipagtulungan ng matagal. Tumango ako. Kamusta naman si Ishui? Kumita siya ng mahigit 2 milyon. Nabigla siya ng todo. Diretso kong sasabihin na kakain tayo. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Sabi ko sa kanya, magtrabaho ng maayos. Maraming pagkakataon kang kumita sa hinaharap. Biglang sinabi ni Linxia, Ginoong Han. May nag-post sa online sa nayon. Sinasabi na ikaw ay isang negosyanteng may masamang puso. Na sinasadyang manloko ng mga mangingisda. Nakangisi ako at tiningnan kung sino ang nagpadala. Nalaman ko na si Sukyang ang nagpadala. Ngumiti ako nang nakasimangot, hindi pa rin susuko ang batang ito. Hinawakan ni Linxia ang isang tablet. May isa pang bagay si Han. Kahapon gabi, pumasok si Sukyang ng palihim sa netbox ni Ishui. Pinanood ko ang footage mula sa surveillance. Sa footage, makikita si Sukyang na palihim na nag-ikot sa tabi ng netbox. May ngiti akong malamig sa aking labi, nakakatuwa. Mukhang gusto niyang nakawin ang isda ni Ishui. Tinanong ni Linxia kung kailangan bang tumawag ng pulis. Umiling ako, hindi nagmamadali, hayaan siyang magnakaw. Gusto kong ipagnakaw niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa lalong madaling panahon, tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng nayon ng mangingisda. Nagsimula ng mangutang ang bangko. Hindi makakain ang mga mangingisda. Si Tio Chen kasama ang mga tao ay nakaharang sa pintuan ng kumpanya ko. Hawak ang banner, umiiyak na nagrereklamo tungkol sa masamang amo. Ibalik ang aking pawis at dugo na pera. Maraming tao ang kumuha ng litrato at nag-uusap-usap. Nakatayo ako sa harap ng bintana ng opisina. Tinitingnan ang kaguluhan sa labas ng gusali. Pumasok si Linxia, si Ginoong Han. Gusto mo bang tumawag ng pulis? Inilingon ko ang ulo ko para hayaan nilang magpatuloy sila. Kapag nagsawa na sila, kusa silang aalis. Pero biglang tumawag si Ishui sa telepono. Sa boses niya ay may hikbi, Boss Han. Nawala ang hari ng isda sa net ko. Napakunot ang noo ko. Kailan nangyari iyon? Nung tiningnan ko kagabi, nandoon pa. Ngayon umaga, wala na. Iyon ay para sana sa auction. Napakagandang isda talaga. Siyempre, nagkakahalaga ng 500,000. Nakangiti ako, alam ko kung sino ang may gawa. Pinanood ko ang replay ng kikis. At nakita ko nga si Sukyang na may dalang 2 tao kagabi. Gamit ang propesyonal na kagamitan, ninakaw ang isda. Tinanong ni Linxia kung kailangan bang magulat sa pulis. Hindi, tinitingnan ko ang ngiti ni Sukyang sa screen. Nagnakaw siya ng isda. Nais niyang makabangon sa mataas na auction sa lungsod. Hayaan mo siyang gawing iyon. Nagtaka si Linxia kay Ginoong Han. Ano po ito? Lumiko ako at tiningnan siya. Nakalimutan mo na ba? Sa bawat kaliskis ng napakagandang malaking isda ng yellow croaker, may nakatanim na ano kaya? Biglang naisip ni Linxia. Microchip sa pinagmulan. Tumango ako. Ipagbibigay alam kaili ang lahat.
Ngayon gabi, ang paligsahan sa auction ng seafood sa lungsod. Ako mismo ang pupunta. Ngumiti si Lindsay ng naunawaan. Sa gabing iyon, sa pinakamagarbong hotel sa lungsod, nangyayari ang seafood auction. Dumadalo ang mga may-ari ng malalaking hotel at mga mayayamang negosyante. Naupo ako sa SAE box. Sa likod ng salamin na 100, nakita ko si Sukyang na maingat na nakaupo sa sulok. Sa harap niya ay may isang magarang insulated box. Malakas na inihayag ng auctioneer. Ang susunod na item sa auction ay napaka-espesyal. Ito ay isang ligaw na napakabigat na yellow croaker na may bigat na 8 pounds. Nagsimula ang bidding sa 100,000. Agad na itinaas ni Sukyang ang kanyang placard. Ito ang isda ko. Nagtaka ang auctioneer. Ginoo, kayo ba si Sukyang? Ako ang may-ari ng isdang ito. Gusto kong ipasubasta ito. Binuksan niya ang insulated box. Nandoon ang isda ni Ishui. Lahat ng tao ay nagulat. Ang laki ng isda. Tunay na maganda ang kalidad. Sinuri ng tagapagbenta ng auksyon. Tunay ngang napakaganda. Sundin na natin ang patakaran. Simulaing presyo ay 150,000. Ngumiti si Sukyang nang may pagmamalaki. Nagsimula na ang bidding. 160,000, 180,000, 200,000, patuloy ang pagtaas ng presyo. Si Sukyang ay nanginginig sa sobrang saya. Ngunit hindi ko inaasahan na pinindot ko ang tawag sa loob ng kwarto. Sandali, ang boses ko ay umabot sa buong lugar sa pamamagitan ng speaker. Lahat ay natigilan. Tinanong ng auctioneer ng may paggalang. Ano po ang nais ipahayag ng SAE mula sa kwarto? Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Nang lumitaw ako sa auction hall, tahimik ang lahat. Nakita ako ni Sukyang. Agad na pumuti ang kanyang mukha. Boss Han, anong ginagawa mo rito? Hindi ko siya pinansin. Diretso akong lumapit sa harap ng auction table. Tagapangulo ng palengke. Pakisuyo, gamitin mo itong aparato para iscan ang isdang ito. Ipapasa ko na. Isang handheld scanner. Kinuha ito ng tagapangulo ng palengke ng may pagdududa. Pinanood niya ang ilalim ng isda habang iniskan. Agad na umingay ang aparato. Lumabas sa malaking screen ang isang serye ng datos. Numero ng chip Buffy 202403115. Nakarehistrong may-ari si Ishui. Petsa ng rehistro 3 buwan na ang nakalipas. Naguluhan ang lahat. Tumingin ako kay Sukyang. Maaari bang ipaliwanag ni Ginoong Su kung bakit nasa iyo ang isda ni Ishui? Nagmukhang nagalit si Sukyang. Ako ang tumulong sa kanya na dalhin ito para sa auction. Talaga, kinuha ko ang cellphone. Tinawagan ko si Ishui. Naka-speaker. Ishui, inutusan mo ba si Sukyang na auction ang isda? Narinig ang boses ni Ishui. Wala, Boss Han. Ninakaw ang isda ko kagabi. Handa na akong tumawag ng pulis. Tahimik ang buong lugar. Tumingin ako kay Sukyang. Narinig mo ba? Nanghina ang mga tuhod ni Sukyang at napasubsob sa lupa. Boss Han, nagkamali ako. Sobrang nagsisisi ako. Sabi ko ng malamig. Ngayon alam ko na ang pagkakamali. Masyado nang huli, lumingon ako sa auctioneer. Pakiusap, tumawag ng pulis. Ang isdang ito ay ninakaw. Ang mga mayayamang nanonood ay nag-usap-usap. Akala ko ninakaw na isda ito. Sobrang tapang ng taong ito. Nagtangkang magbenta ng ninakaw sa ganitong pagkakataon. Hindi umabot ng 0 minuto. Dumating na ang pulis. Si Sukyang ay agad na dinala. Bago siya umalis, sumisigaw pa siya kay Boss Han. Pakiusap, pakawalan mo ako. May mga nakatatanda akong umaasa sa akin at mga bata. Hindi ko siya tinignan kahit isang beses. Biglang may nakilala sa akin mula sa masa. Ito ba ang bunso ng pamilya Han? Ano? Siya ang may kontrol sa buong supply chain ng seafood sa Asia. Akala ko si Ginoong Han ay isang karaniwang mamimili lamang. Biglang nag-init ang buong lugar. Lumapit si Ginoong Lee. Magalang na inabot ang kanyang business card. Ginoong Han, pasensya na. Hindi ko akalain na personal kang dumating. Tinanggap ko ang business card. Hindi ka naman nagpakita ng kayabangan, Ginoong Lee. Nandito lang ako para ayusin ang ilang personal na bagay. Ginoong Lee, pakiusap, wag masyadong malakas ang boses, Ginoong Han. Tungkol ito sa pangmatagalang supply. Seryoso ako. Ikaw na ang bahala sa presyo. Tinitingnan ko. Hindi dahil ayaw ko makipagtulungan kay Ginoong Lee, kundi dahil sa sobrang gulo ng kasalukuyang pamamahala sa maliit na nayon. Hindi masisiguro ang kalidad. Ano ang gagawin kapag nakasimangot si Ginoong Lee? Ako'y napaisip sandali. Maliban na lang kung may makakapag-ayos ng tuluyan sa nayon. Magtatag ng standardized na sistema ng pagpapalaki at pagbili. Naging maliwanag ang mga mata ni Ginoong Lee, Ginoong Han. Ibig sabihin ba nito? Nakangiti ako. Maaari kong subukan. Ngunit may isang kondisyon. Sinasabi ninyo na lahat ng mangingisda ay dapat sumunod sa aking pamamahala. Ayon sa aking mga alituntunin, hindi na pwedeng magulo tulad ng dati. Agad na tumango si Ginoong Lee, madali lang yan. Maaari kitang tulungan na kumbinsihin sila. Umiling ako, hindi na kailangan. Mabilis silang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Kinabukasan, natanggap ni Tio Chen sa nayon ng mangingisda ang huling babala mula sa bangko. Kung hindi magbabayad sa loob ng 3 araw, kukunin nila ang inyong mga bangka at lambat.
Lubos nang nag-alala ang mga mangingisda, anong gagawin nila? Patay na ang mga isda. Paano sila makakabayad? Kasalanan ni Sukyang. Yung gago na yun ang nagpasama sa amin. Naupo si Uncle Chen sa lupa. Para siyang nawalan ng kaluluwa. Sa oras na ito, si Ashley ay bumalik na may bagong-bagong pick-up truck. May mga malalaking bag at maliit na bagay sa likod ng sasakyan. Nakita ito ng mga mangingisda. Agad silang lumapit. Ashley, parang yumaman ka na. Umiti si Ashley at sinabi, salamat kay Boss Han. Nabenta ko ang batch ng isda ko ng mahigit 2 milyong. Anong mahigit 2 milyong? Lahat ay nagulat. Tinanong ni Tio Chen si Ashley na nanginginig. Yung isda mo, hindi ba ilang libong kilo lang? Paano ito nagkakahalaga ng ganito kalaki? Proud na sinabi ni Ashley. Ipinadala ni Boss Han ang isda ko. Sa mataas na klase na restoran ni Ginoong Lee. Nagbid si Ginoong Lee ng 8,000 bawat kilo. Kailangan pa akong makipagtulungan sa iyo ng matagal. Nakarinig ang mga mangingisda. Nagsisisi na sila. Kung alam lang sana, hindi na sana nakinig kay Sukyang. Ngayon ay ganito na. Yumaman na si Ashley. Kailangan na naming mamalimos. Biglang hinawakan ni Uncle Chen ang kamay ni Ashley. Pwede mo bang tulungan kaming sabihin kay Boss Han? Nabigyan kami ulit ng pagkakataon. Sabi ni Ashley na nahihirapan. Tito Chen. Hindi ako ayaw tumulong. Kundi sobra lang talaga ang ginawa ninyo noon. Ngayon, ayaw na talaga ni Boss Han makialam sa inyo. Ano na ang gagawin natin? Talagang itataboy kami ng bangko. Si Ashley ay nag-isip. Bakit hindi kayo mismo ang pumunta kay Boss Han? Subukan ninyong humingi ng tawad. Si Tio Chen ay kumagat ng kanyang ngipin at umalis. Pupunta na tayo ngayon. Noong hapon ding iyon, dinala ni Tio Chen ang higit sa 10 mangingisda sa ibaba ng aking kumpanya. Ngayon, hindi nila dalhin ang bandila. Wala rin silang nagpagulo. Sa halip, magkaayos silang nakaluhod sa pinto. Boss Han, pakiusap, bumaba kayo at makipagkita sa amin. Maraming tao ang nagpipikturan. Nandito na naman sila. Noong nakaraan, sinasabi nilang masama ang boss. Ngayon, bakit naman sila nakaluhod ulit? Nakatayo ako sa opisina. Nakatingin sa tanawin sa ibaba. Tinanong ni Linxia si Ginoong Han kung gusto niyang ipaalis ang mga ito ng gwardiya. Umiling ako at pinayagan silang lumuhod. Kapag nakaluhod na sila ng sapat, kusa silang aalis. Ngunit hindi ko inasahan na si Tio Chen at ang iba pa ay nakaluhod ng 3 oras. Sa ilalim ng matinding araw, halos magkainit stroke na ang ilang matatandang mangingisda. Talagang hindi na kaya ni Ashley. Tumakbo siya para humingi ng tulong sa akin. Boss Han, makipagkita ka na sa kanila. Talagang alam nilang mali sila. Tumingin ako kay Ashley. Ashley, masyado kang maawain. Paano kanila tinrato noon? Nakatungo si Ashley, alam ko. Ngunit sila ay mga kababayan kong lumaki kasama ko mula pagkabata. Tahimik akong nag-isip ng sandali. Papasukin sila. Ngunit may nais akong ipaliwanag muna. Agad na tumakbo si Ashley. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok si Chong Chen, kasama ang mga mangingisda sa opisina. Isa-isa silang nakaluhod sa harap ko, puno ng alikabok at dumi. Si Boss Han ay wala sa aming mga mata. Kami ay labis na ganid. Humihiling kami ng isa pang pagkakataon. Naupo ako sa upuan. Malalamig na nakatingin sa kanila. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kayo na mismo ang hindi nagpreserba. Si Tio Chen ay yumuko kay Boss Han. Ano ang sabi ninyo? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin natin? Basta't makapagpatuloy tayo sa buhay. Tumayo ako. Pumunta sa harap ng bintana. Kung gusto mong mabuhay, pwede. Pero sa pagkakataong ito, ayon sa mga patakaran ko. Sabi nyo, susundin namin kayo. Lumiko ako. Simula ngayon, hindi na kayo mga independenteng mangingisda, kundi mga empleyado ng aking kumpanya. Lahat ng isda ay bibilhin ko ng sabay-sabay. Isang presyo, isang benta. Nagtititigan ang mga mangingisda. Kikita pa ba kami? Ngumiti ako ng malamig. Kumikita na kayo, halos hindi nyo na mapanatili ang buhay nyo. Pero iniisip nyo pa rin ang malaking pera. Tito Chen, tiisin mo na, Boss Han. Basta makabayad tayo sa bangko. Sasamahan namin kayo kahit ano pa. Nakikita ko na maganda sila. Sige, pumirma na tayo ng kontrata. Kinuha ni Linxia ang kontratang matagal na niyang inihanda. Tinitingnan ng mga mangingisda ang mga nakasaad sa kontrata. Lalong lumalala ang kanilang itsura. Napakahigpit ng mga nakasaad sa kontrata. Kailangan nilang alagaan ang mga isda ayon sa pamantayan ko. Walang basehan ng sahod, bayad per produkto lang. At lahat ng gamit, net cage, at pantalan ay pagmamay-ari ko. Nanginginig pa ang kamay ni Chin Uncle nang matapos siyang magbasa. Hindi ba't parang ginawang manggagawa lang tayo ni Boss Han? Sabi ko ng malamig, kung ayaw, hindi kailangang pumirma. Hindi ko pinipilit. Tumingin ang mga mangingisda sa akin, tumingin ako sa kanila. Walang may lakas ng loob na magsalita. Biglang may isang batang mangingisda na tumayo at nagsabing hindi siya pipirma. Hindi ba't pinipilit tayong mamatay dito? Nagsimula ring mag-alinlangan ang iba. Nga, tayong lahat ay mga boss mula pa sa ating mga ninuno. Paano ako makakapagtrabaho para sa iba? Nag-alinlangan din si Tio Chen. Maaari bang paluwagin ni Boss Han ang mga kondisyon? Umiti ako at nagpaluwag. Lumakad ako sa harap ng malaking screen. Pinindot ko ang remote.
Lumabas sa screen ang isang video. Ito ang eksena ng sabay-sabay nilang binali ang kanilang pangako at inatake ako. Si Boss Han, 150 bilyon na kilo ay agaw basura lang. Babalik sa dagat para pakainin ang isda, hindi pa rin ibebenta sa'yo. Kahit mawala ka, tatakbo pa rin ang mundo. Malinaw na malinaw ang bawat salita. Nakangiti ang mga mangingisda habang pinapanood ang video. Namumula ang mga mukha nila. Ipapatuloy ko ang panonood ng susunod na clip. Yung eksena kung saan nagbubuhat sila ng bandila sa harap ng kumpanya ko. Mangang boss, ibalik mo ang pera kong pinaghirapan. Patayin ko na ang video. Kayo, ganito kayo. Ngayon, may lakas pa kayong makipag-usap sa akin tungkol sa isang bagay na ikinahiya ni Uncle Chen, si Boss Han. Nagkamali tayo. Bumalik ako sa upuan ko. Nagkamali tayo, huli na. Ngayon, nasa harap ninyo lang ang dalawang pagpipilian. O magpirma ng kontrata bilang empleyado ko. O maghintay na mapalayas ng bangko. Nilingon ng mga mangingisda ang isa't isa. Biglang nagsalita si Ishui, Boss Han. Lahat ay tumingin sa kanya. Matatag na sinabi ni Ishui, may utang na loob si Boss Han sa akin. At sumunod sa kanya. Hindi ka na magugutom. Lumapit siya at pumirma sa pahayag gamit ang panulat. Umanga ng bahagya, pupunta na rin ako. Nanguna na siya. Sumunod naman ang ibang mangingisda na pumirma. Ngunit yung batang mangingisda ay nag-aalinlangan pa rin. Ayaw kong paniwalaan na aalis si Boss Han. Na hindi na talaga tayo makakaraos. Tumalikod siya at umalis. Hindi ko siya pinigilan. Basta't ayaw pumirma, umalis na. Hindi ako kulang sa iyo. Umalis ang batang mangingisda na galit na galit. Tumingin ako sa natitirang tao. Dahil pumirma na ng kontrata. Simula bukas, lahat ay susunod sa aking mga patakaran. Sino man ang muling magtatangkang maglaro ng kalokohan. Agad na umalis. Sabay-sabay na sumagot ang mga mangingisda, si Boss Han. Lumiko ako at sinabi kay Lincia. Ay settle mo ang kanilang utang sa bangko. Bawas mula sa kanilang mga susunod na sahod. Halos umiyak sa saya si Uncle Chen, Boss Han. Talagang ikaw ang aming tagapagligtas. Sabi ko ng malamig, huwag magmadali sa pasasalamat. Kailangan bayaran ang utang. At may interes pa. Si Tio Chen ay tumango, dapat lang. Dapat lang. Matapos umalis ang mga mangingisda, tinanong ako ni Lincia, Ginoong Han. Bakit mo ginawa ito? Hindi ka ba natatakot na sila ay muling babalik sa dati? Tumawa ako sa pagtalikod. Kung muling mangyari ito, hindi na sila makakabalik sa nayon ng mangingisda. Binigyan ako ni Lincia ng isang dokumento, Ginoong Han. Ito ang order mula kay Ginoong Li. Kailangan niya ng 5,000 kilo ng pinakamagandang yellow croaker. Nagbid siya ng 1,000,000 bawat kilo. Tumingin ako sa dokumento at sinabi kay Ginoong Li na ipapadala ito sa isang buwan. Tiyakin ang kalidad. Pero si Ginoong Han, hindi talaga kayang abutin ang produksyon sa nayon ng isda ngayon. Kaya tumayo ako at pinapayagan silang magsikap ng husto. Kung hindi nila magawa, bawasan ang sahod nila. Kinabukasan, personal kong pinuntahan ang nayon ng isda. Nang makita nila ako, magalang nilang binati si Ginoong Han, magandang araw po, Ginoong Han. Tumango ako at naglakad patungo sa tabi ng pantalan. Mula ngayon, lahat ay mag-aalaga ayon sa aking pamantayan. Magsisimula ng trabaho tuwing 6:00 ng umaga. Magwawakas ng trabaho 8:00 ng gabi. Susuriin ko ang bawat isda na inaalagaan. Walang tatanggapin na hindi pasado. Nagtinginan ang mga mangingisda kay Boss Han. Masyado bang mahigpit ang pamantayang ito? Nakangiti ako sa sobrang higpit. Alam niyo ba kung anong presyo ang inaalok ni Ginoong Li? 10,000 bawat kilo. Pero ang kondisyon ay dapat umabot ang isda sa pinakamataas na pamantayan. Kahit kaunti lang, hindi pwede. Nagniningning ang mga mata ng mga mangingisda nang marinig ito. 10,000 bawat kilo. Gaano karami ang makukuha natin? Sabi ko ng mahinahon, bayaran ayon sa timbang. Isang kwalipikadong isda. Makakakuha kayo ng 500 pesos. Pero kung hindi kwalipikado, walang makukuhang kahit sentimo. Agad na nagkaroon ng sigla ang mga mangingisda. Boss Han, huwag kang mag-alala. Kailangan nating magsikap ng mabuti. Ako'y malapit nang umalis. Bigla kong nakita yung batang mangingisda na hindi pa pumipirma ng kontrata. Nangangalabit sa may pantalan, tahimik na nag-ikot. Lumapit ako, ano ang ginagawa mo? Yung batang mangingisda ay nag-aalangan, ako'y. Gusto ko lang makita kung paano sila nagtatrabaho. Umisi ako ng mapanukso. Di mo ba sinabi na kaya kong mabuhay kahit wala ako? Nang batang mangingisda, napailing si Boss Han. Nagkamali ako, pwede mo bang ipasin pa rin ang kontrata? Nakita ko siyang nahuli na. Puno na ang mga slots. Nabahala ang batang mangingisda, si Boss Han. Pakiusap, may nanay at may anak ako sa bahay. Kung hindi ako magtrabaho, talagang hindi na ako kakayanin. Tumalikod ako at umalis, iyon ang iyong sariling pagpili. Kaya hindi na ako magtataka pa sa iba. Bata pang mangingisda na nakaluhod sa lupa, si Boss Han. Talagang alam kong nagkamali ako. Huminto ako. Hindi na ako umiling pirma sa kontrata, pwede naman. Pero kailangan gawin mo ang pinakamabigat na trabaho. Sa pinakamaliit na sahod. At saka, 3 buwan ang probation period. Kapag hindi pumasa, agad aalis. Yung mga batang mangingisda, paulit-ulit na nagsusumamo, ayoko.
Ayoko, gusto kong magpaalam na. Sige, pumunta ka na kay Lindsay para magpirma ng kontrata. Yung batang mangingisda, nagpasalamat ng sobra-sobra at tumakbo. Si Ishui, lumapit kay Han Boss. Malambing pa rin ang puso mo. Hindi ako nagiging maawain sa kanya. Ito ay para bigyan sila ng huling pagkakataon. Kung hindi pa rin nila ito pahalagahan, talagang wala ng pag-asa. Nagsimula ng muling umandar ang nayon ng mangingisda. Ang mga mangingisda ay nagsisimulang magtrabaho bago pa sumikat ang araw. Mas masipag sila ngayon ng 10 beses kaysa dati. Nakatayo ako sa daungan. Tinitingnan ang kanilang abalang mga anino. Lumapit si Lindsay kay Ginoong Han. May isang sitwasyon na kailangan kong iulat sa inyo. Kagabi may sinubukang sirain ang net cage. Nahuli ito ng underwater warning radar. Nakunot ang aking noo, sino kaya ito? Ipinakita ni Lindsay ang surveillance footage. Sa screen may ilang anino na gumagamit ng gunting para putulin ang mga lubid ng net cage. Pinalaki ko ang larawan. Nakita ko ng malinaw ang mukha ng tao. Hindi akalain na si Boss Wang. Bumalik pa ang taong ito. Sabi ni Lindsay, gusto niyang maghiganti. Sirain ang ating net cage. Nakangiti akong nagbabalak ng paghihiganti. Kaya't hayaan siyang magbayad ng presyo. Nag-report na may tao na sinadyang sirain ang mga pasilidad ng pangingisda. May mga ebidensya ako dito. Hindi umabot ng kalahating oras. Dumating na ang mga pulis. Nasa dagat pa si Boss Wang habang nagkakasala. Wala siyang ideya na mahuhuli siya. Nang pinalibutan siya ng bangka ng pulis. Nawala na siya sa sarili. Ginoong pulis, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Sabi ng pulis ng malamig. Hindi pagkakaintindihan, malinaw na nakuhanan ng kiki. Gusto mo pang magpaliwanag? Nang dinala si Boss Wang sa dalampasigan. Nakita niya akong nakatayo sa pantalan. Siya ay naggangalit, Boss Han. Ikaw ang tumawag sa pulis. Ngumiti ako, ano pa ba? Akala mo ba na hindi ko makikita na sinira mo ang aking fish cage? Sumigaw si Boss Wang, huwag kang masyadong arogante. Hindi kita palalampasin. Lumapit ako sa kanya, Boss Wang. Wala ka ng pagkakataon. Tumalikod ako at nagsabi sa pulis, kapatid na pulis. Hindi lang niya sinira ang mga pasilidad pangisdaan. Noong una, ginagamitan pa ng kemikal ang mga patay na isda para maibenta bilang buhay. May ebidensya ako dito. Ibinigay ni Lindsay ang isang makapal na dokumento. Binuklat ng mga pulis at lalong naging seryoso ang kanilang mukha, sobrang seryoso ng usapin. Sasamahan namin kayo pabalik para imbestigahan. Lalong nagpanik si Boss Wang. Hindi. Hindi. Mali ako. Talagang nagkamali ako. Pero ayaw makinig ng pulis sa paliwanag niya. Diretso siyang dinala. Tinanong ni Lindsay ako tungkol kay General Han. Mukhang makukulong si Boss Wang sa pagkakataong ito. Umiti ako tungkol sa isyu ng kaligtasan ng pagkain. Hindi problema ang 3 hanggang 5 taon na pagkakakulong. Bukod pa rito, kinuha nila ang lahat ng kanyang ari-arian. Upang bayaran ang mga consumer na kanyang pinahamak. Agad na umalis si Lindsay. Ang mga mangingisda ay napahinto at huminga ng malamig na hangin. Sobrang malupit ni Boss Han. Walang dapat kalabanin kundi si Boss Han. Lumapit si Uncle Chen at maingat na nagsabi, Boss Han, talagang naglilinis kayo ng masama para sa mga tao. Tumingin ako sa kanya. Magaling si Uncle Chen sa trabaho. Huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Umiiling si Uncle Chen ng sisiguraduhin kung gagawin ko ng maayos. Sa susunod na kalahating buwan, ang kahusayan sa fishing village ay kamangha-mangha. Pilit na nagpaparami ng isda ang mga mangingisda. Takot na maputulan ng sahod kung hindi makapasa. Araw-araw ako mismo ang nagsusuri. Lahat ng isda na hindi pumasa ay ibabalik at papalaking muli. Noong una, may mga reklamo pa ang mga mangingisda. Pero si Boss Han, maganda na ang mga isda niya. Bakit pa rin hindi pumasa? Kinuha ko ang isdang iyon. Tingnan mo, hindi sapat ang kulay ng kaliskis, hindi masyadong gintong dilaw. Ibig sabihin, kulang sa nutrisyon. Tingnan mo, ang mga mata ng isda ay hindi sapat na malinaw. Ipinapakita nitong may problema sa kalidad ng tubig. Kung dalhin ang ganitong isda kay Ginoong Li, masisira ang aking reputasyon. Nang marinig ito ng mga mangingisda, hindi na sila naglakas loob na magsalita. Nagsimula silang mas maingat na mag-alaga ng isda. Araw-araw nilang sinusuri ang kalidad ng tubig. Inaayos ang timpla ng pagkain. Unti-unting tumataas ang antas ng kanilang kwalifikasyon. Tumingin ako sa mga gintong isda. At masaya akong tumango. Ayos lang, ipagpatuloy lang. Mas lalo pang naging masigasig ang mga mangingisda. Dumating si Ishui, Boss Han. Malapit nang mag-expire ang order ni Li. Sapat ba ang ating supply? Tiningnan ko ang datos, mukhang sapat na. Sa loob ng 3 araw, magkakasya na natin ang 5,000 kilo. Masaya si Ishui na nakahinga ng maluwag. Pero hindi niya inasahan na may mangyayari kinabukasan. Maagang umaga, si Uncle Chen ay nagmamadaling pumunta. Hala, Boss Han, hindi maganda ang nangyari. Maraming isda sa net cage ang namatay. Nagbago ang kulay ng mukha ko. Anong nangyari? Agad akong nagtungo sa lugar. Nakita ko na may ilang patay na isda na nakalutang sa loob ng net. Hinugot ang isa para inspeksyon. Ang panga ng isda ay naging itim. Malinaw na nalason ito. Nasaan ang ulat ng pagsusuri sa kalidad ng tubig? Agad na inilipat ni Lindsay ang datos.
Walang problema sa kalidad ng tubig ni Ginoong Han. Sigurong may nagdroga ng lason. Ngumiti ako, alam ko na may gumagawa ng kalokohan. Inilabas ko ang replay ng kikis. Tama nga. Kagabi, may anino na nagbuhos ng kung ano sa loob ng kahon. Pinalaki ko ang larawan. Nakita ko ng malinaw ang mukha niya. Ito pala yung batang mangingisda. Nakangiti ako ng mapanlait. Binibigyan ko siya ng pagkakataon. Pero ganito pa rin ang ginawa niya sa akin. Tinanong niya kung magrereklamo ba ako. Nilingon ko lang ang ulo ko, hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Pinatawag ko yung batang mangingisda. Hindi pa niya alam na nalaman na ang lahat. Nagpapanggap na walang nangyayari. Boss Han, hinahanap kita. Nakatutok ako sa kanya, kahapon ka saan pumunta. Nang hihinayang nasabi ng batang mangingisda. Nasa bahay lang ako natutulog. Nakangisi ako talaga. Ipaliwanag mo nga. Bakit nakuhanan ka ng kikis na nagtapon ka ng lason sa net cage? Ang mukha ng batang mangingisda ay biglang naging maputla, hindi ko alam. Diretso kong ipapakita ang video ng surveillance. 0432 Sa video, malinaw na malinaw ang kanyang mukha. 0432 Sa video, malinaw na malinaw ang kanyang mukha. Nanghina ang mga binti ng batang mangingisda. Nakaluhod siya sa lupa, Boss Han. Nagkamali ako, may nagbigay sa akin ng 50,000 pesos. At pinagawa ako nito. Sino ang nakangisi? Ang batang mangingisda na nanginginig, sabi niya. Kaibigan ni Sukyang. Sabi niya magbabalik ng sama ng loob sa'yo. Umisi ako ng malamig, si Sukyang. Nasa kulungan na sila lahat. May magagawa pa ba sila? Sabi ni Lindsay, Ginoong Han. Kahit na nahuli si Sukyang. Pero nakapagpiyansa siya. May mga kasama pa siya sa labas. Tumango ako, mukhang kailangan ng tuluyang ayusin ang banta na ito. Tumingin ako sa nakaluhod na batang mangingisda. Na walang bisa ang kontrata mo. Agad kang umalis sa nayon ng mga mangingisda. Huwag mo na akong makita muli. Umiiyak ang batang mangingisda at humihingi ng awa. Boss Han, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sabi ko ng malamig, ibinigay ko na sa iyo ang pagkakataon. Ikaw na mismo ang hindi nagmahal dito. Pinalayas siya ng gwardiya. Hinila ang batang mangingisda palabas. Lumiko ako at sinabi kay Lindsay, tingnan mo ang lahat ng koneksyon ni Sukyang. Walang dapat palampasin. Tumango si Lindsay. Tumingin ako sa mga patay na isda. Nagmumuni-muni sa isip. Sa pagkakataong ito, gusto kong hindi na makabangon si Sukyang. Pag-aasikaso sa insidente ng paglalason. Sa wakas, bumalik sa katahimikan ang nayon. Naihatid ang order ni Ginoong Lee sa tamang oras. Siyang siya. Ginoong Han. Mas maganda pa ang kalidad ng isdang ito kaysa sa inaasahan ko. Umiti ako, Ginoong Lee. Ayos lang kung masaya ka. Bumaba ang boses ni Ginoong Lee, Ginoong Han. Mayroon pa akong mas malaking order. Hindi ko alam kung interesado ka. Sinasabi mo na nag-aayos ako ng isang Michelin star na restaurant na nangangailangan ng pangmatagalang at matatag na supply ng mga dekalidad na sangkap. Hindi problema ang presyo. Nag-isip ako saglit, Ginoong Lee. Hindi dahil ayaw kong tanggapin, kundi dahil limitado ang kapasidad ng puok ng pangingisda ngayon. Tumango si Ginoong Lee, naiintindihan ko. Ngunit kung makakapagpalawak si Ginoong Han, handa akong magbayad ng 1 taon ng halaga ng mga kalakal. Nakita ko ang halaga. 50 milyong, iniunat ko ang kamay ko at nagkasundo. Bumalik sa nayon ng mangingisda. Tinipon ko ang lahat ng mangingisda para sa pulong. May magandang balita akong ibabahagi sa inyo. Nakatiklop ang mga tainga ng mga mangingisda. Nakakuha ako ng malaking order. Kailangan mong palakihin ang kapasidad ng 3 beses. Ibig sabihin, ang kita ninyo ay 3 beses ding tataas. Nagalak na ang mga mangingisda at nagsaya. Mabuhay si Boss Han. Sabi ni Uncle Chen na excited. Si Boss Han ay parang aming yaman. Maghintay muna, wag masyadong masaya ng maaga. Kailangan palawakin ang kapasidad. Kailangan ng mas maraming tao at kagamitan. Naghahanda akong mamuhunan ng 20 milyong para sa pagpapalawak ng daungan. Pero may isang kondisyon. Agad na tumahimik ang mga mangingisda, anong kondisyon? Tumingin ako sa paligid mula ngayon. Ang lahat ng karapatan sa negosyo ng nayon ng mga mangingisda ay sa akin. Kayo ay responsable lamang sa pag-aalaga at pangingisda. Lahat ng kita ay hahatiin ng ayon sa proporsyon. Ako 7, kayo 3. Nagtinginan ang mga mangingisda. May isang bumubulong. Hindi ba't parang ibinenta na ang buong nayon kay Boss Han? Nag-aalangan si Tio Chen kay Boss Han. Medyo hindi ba ito patas? Ngumisi ako kay Tio Chen. Sa tingin mo, hindi ito patas. Kaya't tanungin kita. Walang aking teknolohiya. Walang aking mga kanal. Walang aking pondo. Kaya nyo bang mag-alaga ng napakagandang malaking isda? Mabebenta ba ito ng 1,000,000 bawat kilo? Walang masabi si Tio Chen. Patuloy kong sinasabi na nag-invest ako ng 20 milyong yuan. At ako ang may lahat ng panganib. Kayo ay kailangan lang magtrabaho para kumita. Hindi ba't ito ay patas? Tahimik ang mga mangingisda. Nang panahong iyon, tumayo si Ishwi at sinabing tama si Boss Han. Wala siya, wala tayong halaga. Dahil kay Ishwi na nangunguna. Iba pang mga mangingisda ay tumango rin. Sang-ayon din ako. Basta't kasama si Boss Han. Mas mabuti na to kaysa dati.
Si Tio Chen ay kumagat ng kanyang ngipin. Susunod tayo kay Boss Han. Tumango ako ng may kasiyahan. Ayos, pumirma na tayo ng bagong kontrata. Kinuha ni Lin Xia ang kontratang matagal nang inihanda. Isang-isa ay pumirma ang mga mangingisda. Ngunit sa oras na iyon, may isang kaguluhan sa dulo ng nayon. Magpaluwag, magpaluwag. Nakita si Sukiang na may dalang ilang tao. Nagalit na pumasok. Nagtaka ang mga mangingisda nang makita siya. Sukiang, paano ka nakalabas? Sukiang, nakangiti, nagpipiyansa ako. Nandito ako para humingi ng katarungan. Itinuro niya ako, Boss Han. Ginamit mo ang monopolyo sa teknolohiya. Pinipilit ang mga mangingisda na pumirma ng hindi pantay na kontrata. Ito ay labag sa batas. Ngumiti ako, Ginoong Su. Mukhang gusto mo na namang makialam. Kumuha si Sukiang ng isang dokumento. Ito ang reklamo na isinulat ng abogado ko. Gusto kitang kasuhan ng iligal na monopolyo. Pinasusunod na kalakalan. Nagsimula nang magduda ang mga mangingisda. Tama si Sukiang. Talagang hindi patas ang 7 hachian. Nagtatrabaho tayo. Si Boss Han ang may malaking bahagi. Si Tio Chen ay nag-aalinlangan kay Boss Han. Baka dapat tayong mag-usap-usap pa. Tinitingnan ko ang mga taong walang paninindigan. Nakangiti ako sa loob ko. Sige, mag-usap tayo. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko si Ginoong Lee. Pasensya na, Ginoong Lee. Hindi ko na matanggap yung order na 50 milyon. Napatigil si Ginoong Lee, bakit? Kasi nararamdaman ng mga mangingisda na masyadong maliit ang hati ko. Ayaw na nilang magpatuloy. Huminga ng malalim si Ginoong Lee, sayang naman. Dapat sana ay. Ipapakilala ko sa iyo ang ilang may-ari ng East Pitolin Restaurant. Sige na, maghahanap na lang ako ng ibang supplier. Tinawagan ko na ang telepono. Habang tinitingnan ang mga mangingisda. Narinig nyo ba? Nawala ang order na 50 milyon. Nabigla ang mga mangingisda. Anong 50 milyon? Nabahala si Tio Chen. Boss Han, wag po. Nagbibiro ako, malamig kong sinabi. Hindi ako nagbibiro. Dahil sa tingin ninyo ay hindi patas. Hindi na natin itutuloy ang negosyong ito. Ngayon ay inihahayag kong pinawawalang bisa ang lahat ng kontrata. At binawi ang lahat ng pamumuhunan. Nabahala na ang mga mangingisda. Boss Han, wag naman. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Ngunit si Sukiang ay tumawa ng malamya, nagkukunwaring walang pakialam. Akala mo kapag nawala ka, hindi na kami makakaraos. Tinitigan ko siya. Sige, sabihin mo nga, walang aking teknolohiya at mga channel. Paano nyo maibebenta ang isda? Sabi ni Sukiang nang may pagmamalaki. Nakipag-ugnayan na ako sa ilang mga supplier ng isda. Sila ay handang bumili ng 3,000 bawat kilo. Nang marinig ito ng mga mangingisda, nagniningning ang kanilang mga mata, 3,000 bawat kilo. Ayos din yun. Tumawa ako, kaya't naway magkasundo kayo. Lumiko ako at umalis. Sumunod si Lin Xia sa likod ko. Ginoong Han, talagang isusuko mo na. Uminom ako ng ulo, hindi. Gusto kong ipakita sa kanila. Sino talaga ang tunay na vampira? Talaga namang hindi lumipas ang 2 araw. Nagpakita na ang tunay na kulay ng mga naghanap kay Sukiang na mga supplier ng isda. Humihingi sila ng paunang bayad na 50,000 yuan mula sa mga mangingisda. At ang presyo ng bilihan ay bumaba mula 3,000 hanggang 2,000. Doon lang napagtanto ng mga mangingisda na nadaya sila. Sukiang, hindi mo ba sinabing 3,000 yuan kada kilo? Nabigla rin si Sukiang. Sabi nila, nagbago na raw ang takbo ng merkado. Si Tio Chen ay nanginginig sa galit, ikaw naman loloko. Napalala na naman tayo. Pinalibutan ng mga mangingisda si Sukiang at sinaktan siya. Si Sukiang ay yumakap sa kanyang ulo at tumakas, hindi ako ito. Sila ang nanloko sa akin. Si Tio Chen ay nakaupo sa lupa. Umiiyak siya, tapos na. Tapos na talaga ito. Si Ishui ay huminga ng malalim, sinabi ko na noon pa man. Sumunod ka kay Boss Han para may pag-asa. Ayaw niya talagang makinig. Hinawakan ni Tio Chen ang kamay ni Ishui. Maaari mo bang tulungan kaming humingi kay Boss Han? Umiling si Ishui, hindi ko na kayo matutulungan sa pagkakataong ito. Sobrang pinabayaan niyo si Boss Han. Nagsara ng mata si Tio Chen sa kawalang pag-asa. Sa mga sandaling iyon, naglabas ng pang-emergency na abiso ang ulat ng panahon. Isang napakalakas na bagyo ang malapit ng dumating. Inaasahang darating ito sa loob ng 3 araw. Lubos na nababahala ang mga mangingisda. Ayos, darating na ang bagyo. Siguradong hindi na mapapanatili ang kayamanan. Ngayon talagang wala na tayong lahat. Tumingin si Tio Chen sa mga ibon sa malayo. Nang walang pag-asa, siya inapaiyak. Sa oras na iyon, si Sukiang ay muling lumabas at sinisi si Boss Han. Kung hindi siya nag-withdraw ng pondo, hindi sana tayo nagkaganito kalala. Hinawakan ni Uncle Chen ang kanyang liig at sinabing, may karapatang magsalita ka. Kung hindi ka sana, naging dahilan kung bakit nakipag-away tayo kay Boss Han. Noong una, sinabi mo na malaya ang kontrata. Ikaw ang nagdala kay Boss Wang. Ikaw ang nag-udyok sa amin na sirain ang kasunduan. Ngayon may nangyaring masama. Ipinasa mo na naman ang responsibilidad sa iba. Dumating na rin ang ibang mangingisda. Si Sukiang ang may kasalanan, ang sinungaling na ito. Sobrang naapektuhan kami dahil sa kanya. Si Sukiang ay naipit na sa sulok. Mukha kang malungkot.
Hindi ako, masyadong malupit si Boss Han. Sinampal ka ni Uncle Chen at ikaw ay nagtatangkang magpalusot. Sinasabi ko, noong ibinigay ni Boss Han ang garantiya sa atin, nasaan ka? Noong gumasto si Boss Han ng 1.2 milyon para sa pantalan, nasaan ka? Noong nagbigay si Boss Han ng deep sea net cages, nasaan ka? May utang na loob tayo sa kanya. Ngunit pinapalayas mo kami sa utang na loob. Si Sukyang ay naubusan ng salita. Itinuro siya ni Tio Chen at sinabi, mula ngayon, umalis ka sa nayon ng mangingisda. Huwag ka nang bumalik kailanman. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga mangingisda. Tama, umalis ka. Hindi ka namin tinatanggap. Umalis si Sukyang na parang nahihiya. Tumingin si Tio Chen sa malalayong ulap. Humagulgol siya. Ashui, maaari mo ba kaming tulungan sa huli? Nahihirapan na sinabi ni Ashui kay Tio Chen. Hindi dahil ayaw kong tumulong. Kayo kasi talaga ang sobra. Ilang beses na kayong binigyan ni Boss Han ng pagkakataon. Ngunit hindi niyo ito pinahahalagahan tuwing pagkakataon. Alam ko na nakaluhod si Tio Chen sa lupa. Ngunit darating na ang bagyo. Talagang wala na kaming ibang magagawa. Pakiusap, isipin niyo na lang nakaawa-awa kami mga matatanda. Niiling din ang ibang mga mangingisda. Asui, pakiusap na. Tumingin si Ishui sa mga kababayan niyang lumaki kasama niya. Naging malambot ang puso niya, sige na nga. Susubukan ko. Pero hindi ko ginagarantiyahan na papayag si Boss Han. Sa mga sandaling ito, nag-aaral ako ng landas ng bagyo sa opisina. Sabihin mo, Ginoong Han. Darating ang bagyo sa nayon ng mangingisda sa Makalawa. Siguradong hindi ito makakaligtas roon. Tumango ako at hayaan silang harapin ang mga kahihinatnan. Nang mga oras na iyon, kumatok si Ishui, Ginoong Han. May kailangan akong hilingin sa inyo. Tumingin ako sa kanya at sinabi ko, sige. Nakaluhod si Ishui sa lupa, Ginoong Han. Alam ng mga tao sa nayon na nagkamali sila. Pinalayas na nila si Sukyang. Nakiusap ako sa inyo, sa ngalan ng ating pagkakabayan. Tulungan mo na naman sila. Nakangisi ako, Ishui. Masyado kang maawain. Paulit-ulit nilang binibintang sa akin. Ngayon na may problema, humihingi pa sila ng tulong. Sa tingin mo, dapat ko bang tulungan? Nilingon ni Ishui, alam ko na mali ang ginawa nila. Pero kung dumaan ang bagyo, talagang wala silang anumang bagay. Tahimik akong nag-isip ng kaunti. Maaari ko silang tulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, ayon sa aking mga patakaran, at walang puwang para sa negosasyon. Agad na tumango si Ishui, sige po. Tiyak na makikinig sila. Kumuha ako ng isang dokumento. Ito ang bagong kasunduan sa pakikipagtulungan. Kailangan pumirma ang lahat ng mangingisda at magpirma ng kanilang thumbprint. Mula ngayon, hindi na sila kasosyo, kundi empleyado ko na. Lahat ng kita, ako ang makakakuha ng 80%. Kumuha sila ng 20%. At kung sino man ang mga ngahas na magtaksil sa akin, papayagan ko siyang maubos ang lahat ng kanyang ari-arian. Tinitingnan ni Ishui ang kasunduan. Humihingal siya ng malamig, Boss Han. Sobrang mahigpit ba ang kondisyong ito? Sabi ko ng malamig, mahigpit. Hayaan na lang silang maghintay na mawasak ng bagyo. Ishui, magpigil ka muna. Sasabi ko sa kanila. Bitbit niya ang kasunduan pabalik sa baryo ng mga mangingisda. Nang makita ng mga mangingisda ang mga nakasaad sa kasunduan, nagbago ang kanilang mga mukha. Hachian ng 80-20. Ang grabe naman ito. Talagang nagsikap tayo ng husto. 2% lang ang makukuha. Ngunit biglang kinuha ni Chong Chen ang kasunduan. Kailangan itong pirmahan, ano pa ang gusto nyo? Si Boss Han ay handang tumulong sa atin. Ito ay napakalaking kabutihan na. Kung hindi dahil kay Boss Han. Ngayon, wala tayong makukuha kahit 2%. Kinuha niya ang panulat. Unang pumirma. Nag-iwan pa ng daliri. Ibang mangingisda. Tumingin ako sa iyo, tumingin ka sa akin. Isa-isa silang pumirma. Dinala ni Ishui ang kasunduan para. Tumingin ako sa mga daliri nila sa itaas. Mabuti, sabihin mo sa kanila. Bukas magpapadala ako ng tao para palakasin ang mga net cage. Kung may magtatangkang magloko uli, pababayaan ko siyang magsisi buong buhay niya. Ngumiti si Ishui. Mag-alala ka, Boss Han. Talagang natakot na sila ngayon. Kinabukasan, dinala ko ang teknikal na koponan sa pangingisda. Nang makita nila ako, buong paggalang na nakatayo sa magkabilang gilid. Magandang araw, Boss Han. Hindi ko sila pinansin. Diretso akong pumunta sa tabi ng net cage. Inilipat ko ang lahat ng isda mula sa karaniwang net cage. Papunta sa deep sea na kayang labanan ang alon. Agad na nagsimula ang mga teknikal na tauhan sa trabaho. Dito lang napansin ng mga mangingisda ang deep sea net cage na ibinigay ko sa kanila dati. Ito pala ay espesyal na dinisenyo para sa paglaban sa bagyo. Ang material ng mga net ay espesyal. Matibay ang istruktura. At kaya nitong kusang lumubog sa malalim na dagat para umiwas sa hangin. Tinitigan ni Tio Chen ang mga net. Napaluha siya. Nalaman niya na matagal nang inaalagaan ni Boss Han kami. Nanghihiya ang ibang mangingisda at huminahon ang ulo. Nga, mabait si Boss Han sa atin. Ngunit paulit-ulit natin siyang nasasaktan. Sabi ko ng malamig, ngayon ko lang nalaman. Masyado nang huli, magtrabaho ng mabuti. Huwag mo akong biguin. Sabay-sabay na sumagot ang mga mangingisda. Boss Han. Gabi bago ang bagyo.
Ang buong baybayin ay madilim na madilim. Tanging ang aming deep sea net cage ang ligtas sa ilalim ng dagat. Samantalang ang mga net cage ng ibang mangingisda sa paligid ay lahat nawasak ng bagyo. Kinabukasan, matapos ang bagyo, dinala ko ang mga mangingisda upang suriin ang net cage. Nang makita nila ang mga isda sa loob ng net cage, lahat sila ay buhay na buhay. Lahat sila ay umiiyak. Si Uncle Chen ay nakaluhod sa harap ko, Boss Han. Kayo ang aming tagapagligtas. Nakaluhod din ang ibang mangingisda. Boss Han, sisikapin naming magtrabaho ng mabuti mula ngayon. Hindi na namin kayo muling lolokohin. Tinitigan ko sila. Tandaan ninyo ang araw na ito. Kung may susunod na pagkakataon, hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataon. Ang mga mangingisda ay patuloy na yumuyuko. Hindi na, tiyak na hindi na. Lumiko ako kay Lindsay at sinabi kong bilangin ang mga pagkalugi. Yung dapat bayaran, bayaran. Yung dapat ayusin, ayusin. At ipaalam kay Lizong na ang ating mga kalakal ay maayos na maibibigay. Tumango si Lindsay. Tumingin ako sa malayo sa dagat. May ngiti sa aking mga labi. Sa wakas, matatapos na ang eksenang ito. Matapos ang bagyo, ang paligid ng mga nayon ng mangingisda ay gulo. Ngunit ang aming nayon ng mangingisda ay walang pinsala. Nabalitaan na ito. Dumating ang mga mangingisda mula sa ibang baryo para magpasilip. Paano pwedeng mangyari iyon? Sa ganitong lakas na bagyo, hindi nasira ang inyong mga net cage. Sabi ni Tio Chen ng may pagmamalaki. Ito ay binigay ni Boss Han, ang malalim na dagat na net cage, laban sa hangin at alon. Dinisenyo para sa bagyo. Namumula ang mga mata ng mga mangingisda mula sa ibang baryo sa paghanga. Talagang swerte kayo, na nakatagpo ng mabuting tao tulad ni Boss Han. Si Tio Chen ay huminga ng malalim. Saan ba ito swerte? Kami ang hindi marunong pahalagahan. Halos napagalitan si Boss Han. Sa mga sandaling iyon, muling sumulpot si Sukyang. Ngayon, may dala siyang isang lalaking nakasuot ng suit na nasa katamtamang edad. Mga kaibigan, ipakikilala ko sa inyo. Ito si Attorney Zhang, na eksperto sa paglilitis ng mga kaso ng labor dispute. Nang makita si Sukyang, ang mga mangingisda, ay nagbago ang mga mukha. Bakit ka pa babalik? Ngumisi si Sukyang ng malupit, bakit naman ako matatakot na bumalik? Nandito ako para tulungan kayong ipaglaban ang inyong mga karapatan. Tumuro siya sa akin. Pinipilit ni Boss Han na pumirma kayo ng hindi patas na kontrata. Ang 82% na hati ay malinaw na pagsasamantala sa manggagawa. Sabi ni Lawyer Zhang, ang ganitong kontrata ay walang bisa sa batas. Tumingin si Lawyer Zhang sa kanyang salamin. Tama, ayon sa labor law. Tagapag-empleyo, hindi maaaring pilitin ang mga manggagawa na pumirma ng hindi pantay na kontrata. Maaari kayong magsampa ng kaso laban kay Boss Han upang humiling ng muling pamamahagi ng kita. Nagtititigan ang mga mangingisda. May ilan na nagsisimulang mag-alinlangan. Kung makakakuha ng mas malaking bahagi, mas mabuti iyon. Ito ay hati sa 8 at 2 bahagi. Medyo kulang talaga. Ngunit si Tuchen ang tumayo at nagsalita, sapat na. Anong gusto niyo pang gawin? Kung hindi dahil kay Boss Han, hindi pa natin mapapanatili ang buhay natin ngayon. At iniisip pa ang dagdag na hati. Umisi si Sukyang at tinawanan si Tuchen. Na-brainwash ka na ni Boss Han, ah. Tayo'y nagtatrabaho ng mabuti. Bakit tayo lang ang makakakuha ng 20%? Sabi rin ni Attorney Zhang na tama siya. May karapatan kayong lumaban para makakuha ng mas malaking kita. Ito ay karapatang ibinigay sa inyo ng batas. Nagsimula nang magbulungan ang mga mangingisda, bakit hindi natin subukan? Wala namang mawawala. Si Chong Chen ay galit na galit, nanginginig. Talagang wala na kayong pag-asa. Lumingon siya at umalis. Sumunod din si Ishui. Ayaw kong makialam sa ganitong bagay. Ang natitirang mga mangingisda sa pang-udyok ni Sukyang ay talagang pumirma ng kontrata. Nakangiti si Achoy, Zhang at tumango, mabuti. Sa loob ng 3 araw, formal akong magsasampa ng kaso laban kay Boss Han. Nakangiti si Sukyang kay Boss Han. Ngayon, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Mabilis na umabot sa akin ang balita. Galit na sinabi ni Lindsay, si Ginoong Han. Talagang mga mapagsamantala ang mga taong ito. Nailigtas ninyo sila. Sasampahan ka pa nila ng kaso. Ngunit natawa ako, sampahan na nila. Saktong may mga sasabihin din ako. Nabigla ka. Boss Han, huwag kang magalit. Nakangiti akong umiling, anong silbi ng magalit. Ganyan talaga ang mga tao. Hindi umiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Maghanda ka na ng mga materyales. Ipapakita nila kung ano ang ibig sabihin ng nagbato ng sariling bato sa paa. Pagkaraan ng 3 araw sa korte, ang abogado na si Zhang ay nagsalita ng buong damdamin sa harap ng hukom. Si Boss Han ay ginamit ang teknolohiya para monopolyo. Pinilit ang aking kliyente na pumirma ng hindi patas na kontrata. Ang 80-20 na hati ay malinaw na hindi makatwiran. Seryosong nakakasira sa mga karapatan ng mga manggagawa. Humihiling ako sa korte na ideklarang walang bisa ang kontrata. At humihiling na bayaran ni Boss Han ang mga pinsala ng aking kliyente. Nakatayo ang mga mangingisda sa upuan ng mga tagapanood. Napuno ng pag-asa na tiyak na mananalo kami sa pagkakataong ito. Sa oras na iyon, makakakuha tayo ng mas malaking bahagi ng pera. Tumingin ang hukom sa akin, ang akusado.
Mayroon ka bang nais sabihin? Nakatayo ako, Ginoong Hukom. May ebidensya akong isusumite. Ipinasa ko ang isang makapal na dokumento. Ito ang lahat ng tala ng pamumuhunan ng aking kumpanya sa nayon ng mangingisda. 120,000 para sa Deepwater Cold Chain Dock. 800,000 para sa Deep Sea Anti-Wind and Wave Net Cage. 100,000 para sa Oxygen System at Preservation Equipment. 300,000 para sa teknikal na pagsasanay at sahod ng mga tauhan. Kabuang 2.8 milyon. Tinitingnan ng hukom ang mga dokumento, lahat ng ito ay iyong pamumuhunan. Tumango ako, nga. At ang pagmamay-ari ng mga kagamitan na ito ay nasa pangalan ko. Gumagamit lamang ang mga mangingisda ng aking kagamitan para sa pag-aalaga. At pagkatapos ay binibili ko ang kanilang isda. Ito ay normal na pakikipagtulungan sa negosyo. Walang sapilitang paggawa. Agad na sumagot si Atty. Zhang, pero malinaw na hindi makatarungan ang hati sa 80-20. Mumisi ako ng hindi makatarungan. Sasabihin ko sa'yo, kung wala ang kagamitan ko, kaya nilang magpalaki ng dekalidad na malaki at isda. Kung wala ang mga channel ko, kaya nilang maibenta ito ng 1,000,000 kada kilo. Walang aking teknolohiya. Maaari bang mapanatili ang kanilang isda sa bagyo? Tahimik si Abogado Zhang. Nagpatuloy ako. At ang kontratang ito ay kanilang voluntaryong pinirmahan. Walang anumang pamimilit. Kung sa tingin nila ay hindi patas, maaari silang hindi pumirma. Hindi ko kailanman sila pinilit. Muling inabot ni Linxia ang isang dokumento. Ito ang recording noon. Na maaaring patunayan. Sabi ni Ginoo Han. Hindi kailangang pumirma, hindi niya pipilitin. Ipapatugtog ang recording. Malinaw na naririnig ang boses ko. Kung ayaw mo, hindi ka kailangang pumirma. Hindi ko pinipilit. Agad na nagbago ang mukha ng mga mangingisda. Tumingin ang hukom sa kanila. Tama ba ang sinasabi ng nagreklamo at nasasakdal? Nagdadalawang isip ang mga mangingisda. Walang masabi. Nabahala si Abogado Zhang, kagalang-galang na hukom. Kahit na ito ay voluntaryong pinirmahan. Pero sobrang hindi patas ang hati na 80-20. Sabi ko ng malamig, hindi ito patas. Sige, magbibilang pa tayo. Nag-invest ako ng 2.8 milyon. Ako ang nagdadala ng lahat ng panganib. Ako ang nagbibigay ng lahat ng teknolohiya at channel. Sila na lang ang gagawa. Hindi sila magdadala ng kahit anong panganib. Makakakuha pa ng 20%. Dumating na ang bagyo. Ako ang sasagot sa mga pagkalugi. Wala silang kailangang bayaran. Hindi ba't ito ay patas? Tumango ang hukom. May katwiran ang sinasabi ng akusado. Nagmumukhang galit si Atty. Zhang. Ngunit pinutol siya ng hukom. Ngunit ayon sa batas ng kontrata, ang kontratang nilagdaan ng parehong partido ay, basta't hindi lumalabag sa batas, ay wasto. Ang kahilingan ng nagreklamo ay hindi sinusuportahan ng hukuman. Nagpahayag ang hukom ng desisyon. Nagtaka ang mga mangingisda, paano nangyari ito? Talo tayo. Mukhang labis ang pagkabahala ni Sukyang. Agad siyang lumingon at nagpasyang umalis. Pero tinawag ko siya. Ginoo, huwag kang magmadaling umalis. Mayroon pa akong nais sabihin sa iyo. Nakatigil si Sukyang. Lumapit ako sa harap niya. Ulit-ulit mong pinipilit ang mga mangingisda na magtaksil sa akin. Akala mo hindi ko alam ang layunin mo. Nagbago si Sukyang ng kulay. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nakangisi ako ng hindi alam. Sasabihin ko sa'yo. Noong una mong pinilit ang mga mangingisda na sirain ang kasunduan. Dahil binigyan ka ni Boss Wang ng 500,000 na kickback. Nagnakaw ka ng isda ni Ishui para ibenta at makabayad ng utang. Naghahanap ka ng tao para maglagay ng lason bilang ganti sa akin. Ngayon, naghahanap ka ulit ng abogado para kasuhan ako. Gusto mo pa ring pabagsakin ako. Sayang, palagi kang nabibigo. Tremble si Sukyao. Ano ang ebidensya mo? Ipinasa ni Linxia ang isang dokumento. Ito ang record ng paglipat ng pera ni Boss Wang. 500,000 at ang tumanggap ay ikaw. Ito ang record ng pag-uusap mo na inutusan ang mga batang mangingisda na maglagay ng lason. Ito ang chat record mo kay Atty. Zhang. Katiyakan ng ebidensya. Gusto mo pa bang magtanggi? Nanghina si Sukyang. Nakaluhod sa lupa. Boss Han, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Tumingin ako sa kanya. Huli na ang lahat para sa iyo. Lumiko ako at sinabi sa mga pulis. Ang taong ito ay sangkot sa maraming krimen. Dalhin siya para sa investigasyon. Agad na lumapit ang mga alagad ng batas at pinagsaluhan si Sukyang ng posas. Nang dinala si Sukyang, nagsisigaw siya ng may kawalang pag-asa kay Boss Han. Alam ko na talagang nagkamali ako. Hindi ko siya pinansin. Tumingin ako sa mga mangingisda. Mga kaibigan, natapos na ang kalokohan na ito. Bumalik na at magtrabaho ng mabuti. Huwag mo na akong biguin. Nakahiyang ibinaba ng mga mangingisda ang kanilang mga ulo. Si Boss Han, matapos ang kaso, tuluyang tahimik ang nayon ng mga mangingisda. Hindi na naglakas loob ang mga mangingisda na magduda. Tapat silang nagtatrabaho. Nakatayo ako sa daungan. Tumingin sa kanilang abalang mga katawan. Lumapit si Linxia kay Ginoong Han. Nagmamadali na si Ginoong Lee sa mga produkto. Sabi niya, magbubukas na ang restaurant ni Michelin sa susunod na buwan. Tumango ako.
Sinabi ko sa kanya na darating ang mga produkto sa tamang oras. Nag-atubili si Lindsay sandali, Ginoong Han. May isa pang bagay na kailangan kong iulat sa inyo. Sinabi ng ahensya ng panahon na naglabas sila ng bagong babala. May isa na namang napakalakas na bagyo na nabubuo. Inaasahang tatama ito sa baybayin sa isang linggo. Nagmumuni-muni ako, nandito na naman tayo. Tumango si Lindsay at mas malakas pa ang bagyong ito kumpara sa nakaraan. Inaasahang ito ay isang super typhoon na nangyayari lamang tuwing 10 taon. Nag-isip ng kaunti. Ipabatid sa lahat ng mangingisda. Agad na maghanda para sa bagyo. Makipag-ugnayan din sa ilang kalapit na baryo. Tanungin kung nais nilang magrenta ng aming malalim na dagat na mga kahon. Niling ang nagulat kay Ginoong Han. Gusto mong tumulong sa ibang baryo. Umiti ako, hindi tumutulong. Kundi negosyo, renta isang araw ay 1,000,000. Agad na naintindihan ni Lindsay na kailangan kong asikasuhin ito. Nakalabas na ang balita. Dumating na ang mga punong barangay mula sa mga kalapit na pook. Narinig nilang kayang labanan ng inyong net cage ang bagyo. Maaari ba naming mahiram ito? Tumingin ako sa kanila, pwede. Ngunit may kondisyon. Anong kondisyon? Ang renta ay 1,000,000 sa isang araw. At kailangan bayaran ng buo ang gastos para sa 7 araw ng maaga. Nagtaka ang mga punong baryo, 70,000. Sobrang mahal naman ito. Sabi ko ng mahinahon, mahal nga. Kaya't bilangin nyo. Kung dumating ang bagyo, gaano kalaki ang magiging pagkawala nyo? Nawasak ang milyon-milyong isda. Ang 70,000, ano ba yun? Nagkatinginan ang mga punong barangay pero wala kaming ganoong kalaking pera. Tumayo na ako, wala na tayong magagawa. Umalis na kayo lahat. Nabalisa ang mga punong barangay, Ginoong Han. Pwede bang makiusap kayo ng kaunti? Gagamitin namin ang isda bilang collateral. Umiling ako, hindi pwede. Tanging cash lang ang tinatanggap ko. Nagtitipon ang mga punong baryo. Maghuhulog kami ng pera. Umalis sila nang nakababa ang mga balikat. Tinanong ako ni Lindsay, Ginoong Han. Paano kung hindi sila makalikom ng pera? Umiti ako pero hindi sapat. Kaya maghintay na lang sila na mawala ng milyon-milyon. Sa huli, babalik din sila at hihingi sa akin. Totoo, makalipas ang 2 araw. Muling dumating ang mga leader ng baryo. Ngayon, may dala na silang pera. Naipon na namin ang pera ni Ginoong Han. Pwede na bang magrenta ng net cage? Tumingin ako sa mga bundok ng pera. Pwede na tayong pumirma ng kontrata. Matapos pumirma ng kontrata ang mga punong baryo. Nakapagpahinga sila, salamat, Ginoong Han. Talagang nailigtas ninyo kami. Sabi ko ng mahinahon, walang anuman. Ito ay negosyo.